uh, 18. Magsimula po tayo sa verse number 18 para meron po akong konting ipapaliwanag po dito bago tayo pumunta sa main point. So, 18 hanggang verse number 29. Nandiyan na po bang bawat isa? Okay, let's read the verses responsibly. I will read verse number 18 until we reach verse number 29. Sabi po, be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. That he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Let's pray. Gracious and loving Father, we thank you, O God, for this wonderful opportunity that we will be having for today. As we study thy word, may you help us, Lord, to be empowered by your Spirit. Thank you, Lord, for these people of you dito po sa lugar ng Cavite. Thank you, Lord, for their perseverance, and thank you, Lord, for your grace that is continually bestowing upon us, na kami po, Panginoon, ay patuloy na nakakapaglingkod sa inyo ng derecho. O Lord God, we ask for your forgiveness of the trespasses and sins that we committed. And thank you, Lord, because of the blood of Jesus Christ, we now have that access in prayer as well as in worshiping you. O Lord God, thank you for the Lord Jesus Christ that died on the cross of Calvary. Ito po ay naging silbi na daan upang ang bawat mapalatayan nyo rito ay ligtas. Dalayan ko po, Diyos, as we study thy word about family, may your word be the authority and your scriptures became the authority to these people. At dalayan po namin ang mga prinsipyong pag-aaralan namin ay tanggapin ng bawat mananampalataya na naririto. Tulungan niyo rin po, Panginoon, na kung meron man sa aming kalagitnaan na hindi pa po mananampalataya, may you talk to their hearts and minds as they listen to the gospel of the Lord. And nawa, Panginoon, magkaroon po sila ng response in knowing the Savior and have repent of their sins at kilalanin kayo, Panginoon, bilang sariling Diyos, tagapagligtas ng kanilang buhay. We ask all these things, Panginoon, nawa wala pong ibang maitas kundi kayo lamang. At itago niyo po ako sa banner, Panginoon, ng inyong biyaya. As well as, Panginoon, sa aming pag-aralan, may you give me knowledge and wisdom and courage, Panginoon, to talk to these people sa mga bagay na ito na aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Kayo po ay makakaupo na at tinanong ko si Pastor Jomar ilang minuto ako mag-preach, at least 45 minutes. Kasi nung last time po, na pinreach ko po ito sa aming church, kasi medyo early po ako nag-celebrate ng Father's Day. And hindi rin kami nakapag-celebrate ng Mother's Day dahil that time, nag-preach din ako sa Mother Church. So wala po kami. So pinagsama ko po siya. Kaya ito po yung naging topic ko last Sunday. And actually last Sunday ba? Wala, last Sunday. So, and sabi ko po sa mga kapatiran na ito po ay napaka-essential, lalo po sa loob ng simbahan as well as sa loob po ng family. A church consists of
many families inside the churches. At kung hindi po maayos ang ating mga pamilya, then yung church ay magiging chaotic din. Okay? Kaya mahalaga po na mapag-aralan po natin ang principle ng salita ng Diyos. And I am here standing beside you, before you, na bagamat ako po ay single pa. Okay? So, hindi po, sabi ni Pastor Jomar, yung suprakultura, hindi rin yung experience natin kung bakit tayo nagtuturo. But the authority that because we are teaching these things is because of the scriptures. So alam natin na mas mataas yung prinsipe ng scripture kaysa sa experience. Yun din po yung sinabi ko po sa mga kapatiran po natin doon. Pero maganda rin yung may experience. Pero sumatotal mga kapatid, ay ang prinsipe ng salita ng Diyos ang dapat mamayani sa umagang ito. Okay? So, without further ado, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. And how many of you have ever tried to use a tool? Meron po ba dito mga tatay na gumamit po kayo ng tool? O halimbawa, screwdriver, Philip, o kaya yung mga pangtanggal ng bolt na o kaya wrench, di ba? On a bolt that was too tight, na sobrang higpit ng bolt, di ba? Na to the extent na kahit anong pihit mo, hindi mo mapihit. Kahit anong spray mo ng WD-40, hindi siya mapihit dahil sobrang higpit. You push, you strain, and suddenly snap. At sa kakapilit mo ng kakapilit ng pagpapaluwag dun sa tornilyo, ang nangyari, nasira yung tools mo. Naputol yung tools mo. Bumilog yung tools mo. The tool breaks and the bolt still hasn't moved. We live in a world that tells us to be the hammer, not the nail. We are told to break things, not yield to them. In this world, ito po yung tinuturo ng mundo. But in our spiritual lives, we often find ourselves exhausted, broken, and stressed, trying to force our own way. Okay? Pero hindi natin nalalaman that in the spiritual realm, na sa kakapilit natin ng kakapilit ng kagustuhan natin, nangyayari sa atin is we became stressed at nasisira mismo yung sarili natin. Trying to force our own way. At sa umagang pong ito, ang gusto ko pong ibahagi po sa inyo is I want to talk about an awful word that is actually the key to finding peace inside our churches as well as inside our families. And that word, two words po ito na gusto ko po ibahagi sa inyo is submission and love. Submission and love. In the text that we read, we can see in the context that Apostle Paul spread out the evidence of a spirit-filled Christian. Kaya ako po sinama na basahin yung verse number 18 hanggang verse number 20 para malaman po natin yung konteksto. That pinatungkulan ni Apostol Pablo dito that a spirit-filled Christian has manifestation. Kung ikaw ay puspos ng banal na spirito, merong manifestasyon ito. At sabi po dito, verse number 18, yung una, dapat controlled ka ng banal na spirito. Be filled with the Spirit. And kung control ka ng banal na spirito, verse number 19, nararapat lamang na dapat sa iyong mga labi, sa iyong mga puso, ay dapat pinupuri mo siya sa pamamagitan ng awitin. Speaking to yourselves in psalms and hymns, singing and making melodies in your hearts unto the Lord. And I want to make a point here that in singing and playing music instrument, it is not the voice and it is not the piano or the guitar is the main instrument in which we praise the Lord. Pero ang main instrument natin yung puso natin. Singing and making melodies in your hearts. Nakatono man ang gitara, maayos man ang piano, magaling man ang tugtog mo, pero hindi nakatono ang puso mo sa pagpuri sa Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mong pagpupuri sa Kanya, walang saysay ito. Then, mga kapatid, sabi dito, giving thanks always. We give thanks always, whether it is in bad situation or in good situation. Just like Job. Sabi dito, for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. At ito po yung konteksto. Makikita po natin yung pang-apat
na manifestasyon ng puspos ng banal na spirito ay yung pagpapasailalim sa ating mga authorities. To submit one to another. And this word submit, makikita po natin in verse number 21, dito binigay ni Apostol Pablo yung mga example. Paano ba dapat tayo mag-submit? Okay? Yung una po dito, yung submission sa loob ng simbahan. Verse number 21. Okay? So, patungkulan ko po muna ito bilang parte ng introduction. So, anong ibig sabihin ng biblical submission when it comes to the local church? So, verse number 21, sabi po dito, submitting yourselves one to another in the fear of God. The word submit means to arrange in an orderly manner, to place in subjection, to place under a subjection of person. At ito po ay transliterated in the Greek word hupotasso, yun nga yung ibig sabihin, to place in subjection, voluntary submission. It is a submission of each individual to each other. So meaning to say, sa loob ng simbahan, mga kapatid, yes, hindi po sinasabi dito ni Apostol Pablo na tinanggal niya yung mga key leaders na hindi dapat pantay-pantay tayo na sa loob ng simbahan yung office. Hindi po yung sinasabi diyan ni Apostol Pablo. Bagkos, ang sinasabi niya po dito, yes, totoo, may mga binigay ang Panginoon sa loob ng simbahan ng mga key leaders, may pastor, may mga leaders ng ating iba't ibang mga ministry, pero mga kapatid, sa pananampalataya, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, we are equal inside the church. Submitting ourselves one to another. Paano yung pastor? Paano yung pastor na magsasubmit sa membro? Dito pumapasok yung idea ng servant leadership. Ang punto dito ni Apostol Pablo, hindi dapat makita ng mga leaders ng church, we as pastors, na boss kami sa loob ng simbahan. Dapat makita namin as a leader na kami yung nangunguna na mag-serve sa loob ng simbahan. Ang punto dito ay servant leadership, mga kapatid, sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi porket si Pastor Jomar, ang pastor po dito, hindi ibig sabihin mas mataas siya kaysa sa inyo na tinitingnan ng Diyos. Lahat po tayo pantay-pantay. Pero sa office, of course, we need to submit to our pastor. So, hindi po tinatanggal yun ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Because sabi po dito, submit one to another. We are subject to one another. Means that we are to submit willingly whatever God has placed an authority over us. Di ba? Ang sinasabi niya sa loob ng simbahan, dapat magpasailalim tayo sa isa't isa. Kung may nilagay ang Panginoon dyan na leader, magpasailalim ka. At yung leader naman, hindi dapat maging bossy type, kundi siya yung nangunguna para mag-serve sa pangailangan ng kanyang mga nasasakupan. That is the idea here. We don't need to think of ourselves higher than everybody. Hindi porket may posisyon ka, ang taas-taas mo ng tingin sa sarili mo kung paano ka mag-utos is sobra-sobra na. Di ba? Hindi tayo boss, but we are leaders. Yung mga boss, di ba? Ano yung pag sa corporate world, utos lang yung utos eh. Pero ang leaders, sila yung nangunguna. Sila yung nagbibigay ng direction sa isang simbahan. At ito po ay paalala sa amin bilang mga pastor that hindi dapat kami maging Lord over the flock. Because isa lang ang Lord ng flock, which is Christ. Mga kapatid sa pananampalataya. Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo, submitting yourselves one to another. He does not painting out the hierarchical position of everyone, or it is question of power or who is great among the society. In Paul's day, makikita po natin ang konteksto nito, the Greeks and Romans had a strict hierarchy between men and women. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang babae at lalaki masyadong patriarchal. To the extent ang mga babae, talagang taong bahay lang po sila. Okay? At the same time, the household was governed by the basic dichotomy of ruler versus the ruled. So, ganun po yung makikita nyo po dito. Kaya, it is very strange thing sa loob ng church nung sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesian church na submit yourselves one to another. Pero mga kapatid, kailangan po natin makita dito that nung sinabi niya yung verse number 21, nagkaroon siya ng specifics sa verse number 22 hanggang sa pababa. Actually, makikita natin dyan, pagdating sa wives and husband, mayroong principle. Pagdating sa mga anak,
sa Ephesians chapter 6, nandun din yung principle. Nandun din matter, sama yung kanyang pin. Paano sila magsasubmit. Paano dapat yung attitude ng master as well as yung attitude ng isang servant. So what does it mean to submit? It is simply placing yourself under another person. It is considering the needs of other people before considering your own. In a direct point, submission is selflessness. Ibig sabihin mga kapatid, tinuturuan dito ni Apostol Pablo, yung Ephesian believer, na maging selfless kayo. Yes, totoo may mga leaders sa loob ng simbahan, pero dapat yung mga leaders ay mga humble. Dapat kaming mga leaders, kami selfless kami when it comes to service. At the same time, in the same manner, Paul is pointing out that in order for us to have healthy relationship, we must be selfless like Christ. Kaya ang pinatungkulan niya sa verse number 1, and walk in love. Be ye followers of me as dear children, sabi doon, and walk in love. At hindi natin ito magagawa kung wala po ang Panginoong Jesucristo, wala ang banal na spirito sa buhay natin. And we need to think about this as we start this message patungkol po sa ating pamilya, especially sa mga mag-asawa. So pupunta na po tayo sa ating pag-aaral. Hindi po ito ganun katagal, and I just want you to be reminded of what is the role of every wives and husband inside the family. Sinasabi ko nga po kanina, hindi po inalis dito ni Apostol Pablo yung roles. Meron pong role. Point number 1, I want you to point out to you the example of wife submission. Una pong gusto ko pong ibahagi sa inyo, the example of wives submission. So, letter A, makikita po natin dito the motivation of the submission. Sabi po sa verse number 22, sabi dito, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Yung word na submit, alam natin uli, to be put under, to subjection. So, ibig sabihin, magpapasailalim ka talaga. Di ba? Ibig sabihin, yung idea niya is nandun ka sa under ng leadership ng iyong asawa. Sa ating mga asawang babae na naririto, inaatasan po tayo ng salita ng Diyos that we are to submit to our husbands. Kaya dapat tanggalin natin yung kultura na takusa Di ba? Dapat ang mga mananampalataya, pagdating sa pamilya ng Diyos, wala pong under na lalaki. Dapat ang lalaki nagli-lead. Pero mamaya papatungkulan ko ulit dyan. Ang problema rin kasi minsan yung mga lalaki, imbis na sila yung nagli-lead, sila pa yung mas degenerate pagdating sa paglilingkod. So, 2 puntos lang po ito. So, what does it mean to submit? Ano ba ang motivation ng isang babae na nararapat para magpasubmit niya sa kanyang asawang lalaki? Maraming mga pamilya ang nagkakaroon ng misconception regarding this, especially in our time today. Kasi ngayon meron ng dati kasi ang mga babae talagang taong bahay lang, di ba? Ngayon, sa loob ng pamilya, minsan dalawa na nagtatrabaho. May babae, may lalaki. At minsan nagkakaroon ng conflict sa mag-asawa kapag nagkakaroon ng hindi balance na kita. Aminin man natin o hindi, nangyayari po ito. Kapag ang babae, mas mataas yung kita, mas malaki yung pera na naibibigay niya sa loob ng kanilang tahanan, minsan yung babae may pagka-authoritative. Di ba? Hindi ko nilalahat, mga kapatid. May tendency na ganito nangyayari. And this is reality. Okay? Na ang mga babae, kapag medyo may, alam niyo yun, may datong, di ba? Parang siya yung may say sa loob ng tahanan. Pero mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hindi po dapat ganun. Bakit? Siguro iniisip ng mga kababayan, hindi kasi gusto, mas matalino ako sa kasawa ko Hindi ko kaya magpasubmit. Hindi kasi yung asawa ko hindi nakapagtapos Ako nakapagtapos. Hindi ako magpapasubmit diyan. Pero mga kapatid, kailangan maintindihan natin dito kung ano ba yung motivasyon na ibinibigay ni Apostol Pablo kung bakit dapat magpasubmit yung asawang babae. Dahil ba mas matalinong lalaki, kaya ka magpapasubmit? O hindi ka ba magpapasubmit dahil yung asawa mo mas matalino ka sa kanya? At kailangan nating mabasa sa verse number 22
na napakalinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na ang submission, ang motibasyon natin kung bakit kayong mga asawang babae ay dapat magpasailalim sa inyong mga asawang lalaki ay dahil sa Panginoon. The motivation of the submission is as to the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi yung trabaho, hindi yung kita ng asawa mo, hindi yung talino ng asawa mo kung bakit ka magpapasubmit sa Panginoon ay sa iyong asawa. Bagkus, tayo po ay dapat mag-submit dahil sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. As to the Lord, this is our submission to Christ. Kung tayo bilang mga asawang babae hindi nagpapasubmit sa ating asawang lalaki, we are not submitting to Christ. That's what Apostle Paul is saying here. Mga kapatid, maraming mga mananampalataya sinasabi nila, oh, pastor, nagsasubmit naman ako sa Panginoon, pero hindi ka nagpapasubmit sa asawa mo na ibinigay na authority over you, then you are not really submitting to Christ. In the same manner, ganun din sa church. Sasabihin mo, nagpapasubmit ka sa Panginoon pero hindi ka nagpapasubmit sa pastor mo, then you are not submitting to Christ. Hindi po ito magkahiwalay, but it is actually the manifestation. Okay? Kung sinasabi natin na tayo ay nagpapasubmit sa Panginoon, yes, we are to submit to our own husbands as well. Note that in this verse, the submission of the wife does not rely on intelligence. Sabi ko nga kanina, possession, or even abilities. It is a clear statement and command of the scriptures that the wife must submit for the sake of Christ. Ang motibasyon kung bakit ka nagpapasailalim sa asawa mo ay dahil sa Panginoon. Well, of course, to the principle, merong mga nuances. Kung pinapasunod ka naman ng asawa mo sa mali, syempre, hindi mo yung susundin. Because we ought to obey God rather than man. But as long as na ang asawa mo ay pinapasunod ka sa tama, kahit unbeliever yung asawa mo, take note kahit unbeliever yung asawa mo, basta tama yung sinabi niya, dapat kang sumunod. Pero syempre, kapag sa sacrifice na yung paglilingkod mo o yung Panginoon, mas susundin mo dapat yung Panginoon over your husband. As well as ganun din sa church. Kapag yung pastor natin, nagturo na, mag-suicide kayo lahat, susundin mo ba yun? We ought to obey God rather than man. Syempre hindi. Di ba? So, as long as it is bound in the scripture, at tama ito na sinasabi ng salita ng Diyos, dapat tayo magpasubmit. Sasabihin natin, unbeliever kasi asawa ko, hindi mo papasubmit yan. Kung tama yung pinapasubmit niya, hindi naman mali, dapat ka magpasubmit. Because that is the command of the scripture. To submit means that someone has the legitimate authority over you. Submission is a sign of acknowledgement of one's authority. Ang pagpapasubmit, mga kapatid, ay pag-acknowledge ng otoridad ng isang tao sa atin. Di ba? Kung bakit tayo nagpapasubmit kasi ina-acknowledge natin na siya yung leader natin. Ina-acknowledge natin na siya yung magli-lead sa atin. Siya yung head over us. At kailangan maintindihan ng mga asawang babae na ganito ibinigay ng Panginoon yung design sa pamilya na ang lalaki ang magli-lead. When Adam and Eve was made in the Garden of Eden, makikita nyo si Adam po ang nauna. And then tinuha sa tadyang ni Adan si Eva. At pagkatapos ng Panginoon gawin si Adam and Eve, anong sinabi? Kanino binigay ang responsibilidad? Na pangalanan mo, i-nurture mo ang lahat ng creation. Kanino po binigay? Sa Genesis, mababasa niyo po kay Adam. At siya yung leader ng family. God is the one who designed it. He is the one who instructed Adam. At hanggang sa kapanahunan ngayon, dapat ganun pa rin yung mangyari. Okay? Mga kapatid, sa pananampalataya, we must take note that submitting to your husband is a testament of your submission to Christ. The goal of every relationship is to honor and glorify God. Mga kapatid, sa pananampalataya, hindi tayo nakikipagrelasyon, hindi tayo nagpapakasal, hindi tayo nagmamahal para lang sa sarili natin. Tayo po ay nakikipagrelasyon, nagpapakasal to honor Christ. In everything we do, we honor Christ. Even in our lives, in our relationship, we are honoring Christ. Sa mga young people na naririto, di ba?
Kung meron kayong mga boyfriend, girlfriend, ang goal ng pag-boyfriend, girlfriend, hindi para magkasala, but to honor Christ. Kung ang iyong mga girlfriend at boyfriend ay naglalayo sa iyo para i-honor ang Panginoon, then hindi ang kalooban ng Diyos. Amen. Mga kapatid, sa pananampalataya, and very clear ang scripture, sabihin natin, Pastor, pwede bang mag-boyfriend ng unbeliever? Malinaw po ang salita ng Diyos that be not unequally yoked together with unbeliever. Kung ako tatanungin, explicit po ang salita ng Diyos na hindi. Okay? Ngayon, kung may unbeliever ka ng boyfriend ngayon o girlfriend ngayon, then ask for the grace of God. Dali mo sa church. Wala nang masama eh. Di ba? Pero, ang punto ko lang po dito, mga kapatid, ganito lang. Huwag kang susugal. Maraming mga young people sumusugal eh. Ay, baka masave. Eh, paano kung hindi? Bigyan ko kayo isang ilustrasyon pa, mga kapatid, sa pananampalataya. Yung tatay ko, nung siya po ay nanligaw sa nanay ko, unbeliever siya una. Na-save siya, puno. Yeah. Naging member ng church. While member, faithful talaga. Hindi nawawala. Di ba? Pero as time goes by, lumabas yung tunay na kulay. Ang tanong, mga kapatid, sa pananampalataya, mga young people na narito, magsisettle ka ba sa ganon? O dun ka na sa sigurado? Maraming mga tao sumusugal eh. Pero sabi nga nila, ang pag-aasawa, hindi yan parang kaning mainit na kapag sinulo mo, iluluwa mo na lang. No. Kapag ka nakasal ka na, habang buhay yan, lifetime yan. Meron 3 mahalagang desisyon lang tayo sa buhay natin. Una, pag-aaral. Kapag ka nagkamali ka sa pag-aaral mo, magde-define yan ang karir mo. Pangalawa, pag-asawa. Kapag ka nagkamali ka sa pag-asawa, lifetime yan, till death do us part. Pero, ang pinakamahalaga, syempre, yung eternity. Yung desisyon mo na magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Okay? Magkamali ka na sa pag-aaral, magkamali ka sa pag-aasawa, huwag ka lang magkakamali sa pangatlong desisyon. Dahil ito yung magde-define ng eternity mo. Pero ang sabi ko nga, sabi nga ng iba, di ba? Kapag mali ang naging desisyon mo sa pag-asawa, impyerno buhay mo dito pa lang sa lupa. Impyerno na agad ang luwan. Bawa, nag-asawa ka na unbeliever, kala mo mabait, no? Siyempre, naliligaw yan eh. Nung nag-asawa na, bubugbugin ka pala. Oh. Impyerno hanggang kamatayan. Wala nang balikan yun, mga kapatid. Di ba? So, kaya dapat maging matalino po tayo. So, anong rason? Letter B, the reason for wife submission. Anong rason kung bakit magpapasubmit yung wife? Makita po natin dito sa verse number 23. For reason, the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and he is the Savior of the body. Letter A, mga kapatid, because husband is the head. And it portrays the gospel. The husband is the leader of the family. Makikita po natin dyan na ito po, pinakita ni Apostol Pablo, sabi dito, the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Kung di nyo po nalalaman, the church is the bride of Christ. Mga kapatid. At pinoportray ng isang pamilya yung gospel, yung kanyang ekleseya. Okay? Na hindi yung ekleseya yung magiging head sa Panginoon. Bagkos, ang Panginoong Kristo ang head over sa kanyang ekleseya. In the same manner, mga kapatid, ang picture po nito yung ating mga pamilya. Kaya nararapat na yung wife, yung mga asawang babae ay magpasubmit sa kanilang mga asawang lalaki dahil ang kanilang mga asawang lalaki ay yung ulo ng tahanan. Sila yung leader ng tahanan and it pictures Christ Himself. Kailangan nating maintindihan, yung sabi ko nga kanina, He gave the responsibility to Adam to take care of everything. Letter B, mga kapatid, na reason is, it is the picture of the gospel. Verse number 24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in what? In everything. Sa lahat ng bagay, dapat ang asawang babae nagpapasubmit sa kanyang asawang lalaki. Hindi lang sa part. Dito ka matalino, dito lang ako magpapasubmit. Hindi. Sa lahat ng bagay.
Diba? So, this is the scripture, mga kapatid. It is the picture of the gospel. Kung tayo, mga kapatid, bilang asawang babae, hindi natin ginagawa yung scripture na nagsasabi, magpasubmit tayo sa asawa nating lalaki, then sinisira natin yung picture ng gospel. Because the picture of the gospel is the marriage. Kaya nga, sabi sa marriage, di ba? It is marriage, the bed undefiled. Di ba? Kaya hindi dapat defile yung marriage kasi picture ito ng gospel. Ito yung ito yung nagpapakita ng ebanghelyo na kung saan yung pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Kaya hindi dapat ito masira. Now, mga kapatid, sabi dito, the model of Christian marriage is Christ and the gospel. We must focus on what Christ has accomplished to His church. We need to understand that marriage is not a competition, but it must be complementary. Okay? Hindi siya kompetisyon, pero dapat ito ay nagko-complement tayo sa isa't isa, just like Christ and His church is one because of our union with Him in the gospel, so also must be the wife to His husband. Ang problema sa mga pamilya nowadays is, for example, pagdating sa finances, bakit yung asawang babae kapag mas malaki yung kita niya, nahirapan siya magpasabit sa kanyang asawang lalaki na maliit yung kita? Kasi tinitingnan, mali yung perspective eh. Tinitingnan ng asawang babae na magkahiwalay sila. Pero actually, kapag kayo pinagsama ng Panginoon, iisa na kayo. Yung katawan mo, hindi mo katawan yan. Katawan ng asawa mo yan. Yung katawan ng asawa mo, hindi niya katawan yun. Katawan na yun ngayon ng mo. Di ba? Because you are one in Christ. Yung pera mo, pera nyo. Pera niya, pera nyo pa rin. Hindi dapat separate yun, mga kapatid. Dapat hindi natin isipin yun na separate. Di ba? So, ibig sabihin, kaya nagkakaroon ng conflict kasi tinitingnan natin magkahiwalay eh. Di ba? Pero kung titingnan natin na tayo ay iisang body na, iisang katawan na katulad ng church, we have union with Christ as well as in the family, wives and husbands are one body, then hindi tayo magkaka-conflict. Titingnan mo asawa mo parang sarili mo, ganun makikita natin yan mamaya, katulad sa husband, mga kapatid. Then hindi tayo magkaka-conflict. Because it is the design of God, even in the church. We are one in Christ. In the family, we are one in Christ. Mga kapatid, sa pananampalataya, dapat makita po natin ito. Wife must submit in everything. Letter C, mga kapatid. We must submit in everything. She must submit to her husband as long as it is according to the scripture. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, against ako sa idea na happy wife, happy life. Diba? Ganun lagi sinasabi ng mundo eh. Paano kayo tumagal sa relasyon? Happy wife, happy life. Hindi yun biblical eh. Because in marriage, it is complementary. Hindi lang dapat yung isa yung nag-enjoy. Hindi lang dapat yung isa yung nagiging masaya. Dapat parehas kayo nagiging masaya. According to the scripture. Kaya dapat happy together. Hindi happy life, happy wife. Diba? So, of course, syempre, very satire yun. Pero, sa madaling sabi, kung magiging seryoso tayo mga kapatid, ay dapat makita natin na dapat ang tawag dito, kinikater natin isa't isa. Bilang mag-asawa, bilang mag-asawa po kayo, dapat i-make sure nyo na maging masaya yung asawa nyo, hindi lang ikaw. Okay? So, yun po ibig sabihin ng to submit. Okay? Yung mga asawang babae dapat magpa-submit because this is the picture of the gospel. At ito rin yung senyales ng pagsunod mo sa Panginoon. At punta na po tayo sa point number 2. The example of husband's love. Actually, submission po yan, pero love, nagkamali po ako. Dapat love po. Nagkamali. So, the meaning of love. Pero, pwede rin, kasi may sasabihin din akong about submission po dito, pero hindi ibig sabihin yung husband mo papasubmit sa asawa. So, sabi po dito, sa verse number 25, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. The word love here is not eros, or love driven by desire. It is not storge, or love driven by love. It is not philia,
love driven by common interest or affection, but it is the word agape, which is the divine love, selfless and sacrificial love. It is the love that is not driven by emotion, but it is much more a matter of the mind, not just the feelings. Ang punto po dito, mga kapatid, sa mga asawa namang mga lalaki, sabi dito, ang utos ng Panginoon, love your wives. Mahalin natin ang ating mga asawang babae. Hindi porket sinasabi ng scripture na, ako pala yung leader, so aalipinin ko yung asawa ko. Hindi. Sabi dito, mahalin mo yung asawa mo. At yung word na love na ito, hindi lang basta erotic kind of love. Hindi lang to yung pagmamahal na kung saan, kilig-kilig. Di ba? Hindi lang to yung parang pagmamahal nung nililigawan mo siya, bibigay ka ng flower. Hindi. But it is kind of love that is sacrificial. That is, ibibigay mo ang lahat para protektahan mo siya. Yun yung punto po dito. Because it is the love that Christ manifested also in the church. It is a love that loves without changing. Alam niyo po ba yung kantang araw-araw? Biblical yun eh. Di ba? Kay Ben and Ben. Na? Mahiwagang pipiliin ka araw-araw. Yun po talaga yung sign ng marriage, ng pag-ibig sa marriage. Hindi lahat ng pagkakataon, mga kapatid, sa pananampalataya, feel mo mahal mo asawa mo. May mga pagkakataon, hindi mo ma-feel na mahal mo na siya. Pero mga kapatid, sinasabi ng scripture, dapat kayong mga asahong lalaki, ay dapat kahit yung wife nyo, darating ang panahon na hindi magpapasubmit sa inyo, for the sake of Christ, mahalin mo pa rin siya. Di ba? Hindi ibig sabihin yung magiging reactor ka lang. Mamahalin ko lang siya kapag nagpasubmit siya sa akin. O kaya, magpapasubmit lang ako kapag minahal niya ako. Hindi. Laging sinasabi dito ng scripture, as unto the Lord. Sumunod siya o hindi, mahalin mo. Minahal ka o hindi, magpasubmit ka. Malinaw po yan na sinasabi ng scripture. It goes both ways, mga kapatid. At kailangan maintindihan natin that it is a self-giving love that gives without demanding or expecting repayment. Hindi ito yung pag-ibig na maghahangad ka ng kapalit. Ito yung pag-ibig na ibibigay mo lahat dahil pinipili mo siyang mahalin. It is a love that is so great that it can be given to the unlovable and unappealing. Sa mga asawang lalaki na naririto, kahit yung mga asawa nating babae, hindi na yung ganun yung itsura niya nung dalaga siya. Dahil syempre nanganak, di ba? Minsan nade-deform po no? Hindi natin maiwasan yun. Pero hindi yun yung magiging basihan ng pagmamahal mo. Ang basihan ng pagmamahal natin ay dahil yung ginawa ni Kristo. Kung paano ginawa ni Kristo yung pagmamahal niya sa kanyang simbahan, ganun din dapat mahalin natin ang ating mga asawang babae. Anong nakita ng Panginoon sa church? Church is composed of sinners. Wala siyang nakitang maganda sa atin. And yet, He still loves us. Sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo, sa mga bisita na naririto, ang Panginoon ay walang nakakitang maganda sa iyo. And yet, He manifested, He showed His love. Sabi sa Romans chapter number 5, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Walang nakitang maganda sa iyong Panginoon, and yet He loved you. He manifested His love for you sa pamamagitan ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At ito rin yung picture ng pagmamahal na dapat ibigay natin sa mga asawa natin. The picture of the gospel. Agape love gives and loves because it wants to. Diba? Hindi ito nakabase dahil feel kong mahalin yung asawa ko. Hindi. Binibigay mo ito dahil gusto mo. And then sabi dito, it does not demand or expect repayment from the love given. It gives because it loves. It does not love in order to receive. Now mga kapatid, letter B. Mabilis lang po ako, di ba? The pattern of husband love. Husband's love. Sino ba yung pattern? Para magawa natin yung command na ito, yung agape na ito. Di ba? Kasi mahirap dito sa humanly speaking . Sino ba yung dapat maging pattern natin? Of course, malinaw po na sinasabi ng scripture na sabi diyan sa verse number 25 pa rin, husband,
Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. The pattern for loving our wives is the love of Christ, even as also Christ loved the church. Kung paano minahal ni Kristo ang kanyang simbahan, ganun din dapat nating mahalin ang ating mga asawang babae. Sa paanong paraan? Christ is protecting His church. Maraming pagkakataon sa history that Satan wants to abolish the church. But because Christ loved the church, hindi po na-abolish ang church until this day. Of course, sabi din ng Bible, and the gates of hell shall not prevail against it. In the same manner, mga kapatid, tayong mga asawang lalaki, kayong mga asawang lalaki, kailangan nyo mahalin ang inyong mga asawang babae katulad ni Kristo. Protektahan mo sila. Hindi ikaw yung unang, magchichismis sa asawa mo, ay, ganito yung asawa ko eh. Hindi. Dapat ikaw unang magprotekta sa kanya. Kapag ka may naririnig ka o kaya may mga taong malipusta sa asawa mo, protektahan mo siya. Hindi yung ikaw pa yung magbibigay ng gatong para sumiklab ang apoy. Yan po ang role ng isang husband. Katulad ni Kristo. Worldly headship says, I am your head, so you take your orders from me and must do whatever I want. But godly headship says, I am your head, so I must care for you and serve you. Sinasabi ko nga kanina, dito pumapasok yung servant leadership. Na kayong mga asawang lalaki, kaya kayo maglilid sa inyong pamilya, isipin nyo na ikaw yung head, ikaw yung mangunguna para alagaan sila. Alam nyo, yung mga wolf, di ba? Alam niyo po yung wolf, yung pamilya ng aso, di ba? Kapag po sila naglalakbay sila, magta-travel sila sa ibang, mula from one place to another place. Alam niyo po ba nakapila yan? Di ba? Nakapila yan. Maglalakad yan nakapila. At yung kung sino yung pinakamalakas, siya yung nasa unahan. Yung mas mahina, nasa likod. Anong sense nun? Anong makikita nating principle doon? Makikita nyo yung leader, siya yung unang magpoprotekta sa kanyang flock. Di ba? Siya yung unang-unang lalaban kapag ka merong aaway sa kanyang nasasakupan. Mga pastor, kami yung unang haharap sa problema. Mga asawang lalaki, kayo din dapat yung unang haharap sa problema. Hindi kayo dapat yung unang susuko. Kayo yung mag-encourage sa pamilya nyo na kaya natin to lagpasan. Hindi dapat tayo maging weak men, but rather we must be stronger men by the grace of God. Worldly submission says, you must submit to me, so here are the things I want you to do for me. But godly submission says, you must submit to me, so I am accountable for God for you. I must care for you and serve you. Dapat makita ng mga asawang lalaki kung bakit nila minamahal yung kanilang mga asawang babae kasi responsibilidad nila ito. Na kapag hindi nila itong ginawa, then mananagot sila sa Panginoon. And that is the pattern of the husband's love. At makikita din po natin dito sa verse number 27, sabi dito that he might present it to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. The goal in loving the church, di ba? Ang purpose ni Christ ay para hindi tayo magkaroon ng blemish. In the same manner, sa mga asawang lalaki, dapat minamahal nyo yung asawang babae nang sa ganun sila po ay maging maganda naman sa harapan ng mundong ito. Dapat yan yung crowning glory ng mga asawang lalaki. Ay, ito asawa ko, ganda. Di ba? Hindi yung lagi na lang, di ba? Minsan bigyan nyo naman sila ng break. Diba? Di ba? Amen. Di ba? O kaya minsan bigyan nyo ng alam nyo yung sige, bigyan kita na yun ng vacation. Paputs pa ka, ganun. Pariban ka. Di ba? Pagandahin nyo naman minsan yung mga asawa natin. Di ba? Hindi porket, okay na yan. Di ba? Dapat, tayo mismo, ang ganda ng asawa ko. Hirap. Possible naman yun, di ba? Possible naman.
So, hindi lang yung basta, magpasabit ka sa akin. Pagandahin nyo rin, di ba? Pagandahin nyo rin mga asawa nyo. Kasi ano yan, yung sabi ko nga, complementary, di ba? Pero ito lang yan mga kapatid, sabi ko kanina hindi tayo reactor. Pero as long as na ginagawa natin, the more na yung babae magpasubmit sa lalaki, mas may encourage yung lalaki na mahalin yung kanyang asawang babae. The more na mahalin ng asawang lalaki yung kanyang asawang lalaki, babae, the more na magpapasubmit yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Pero sabi ko nga, hindi lang tayo reactor. Kung hindi magpasubmit mo pa rin. Pero ang punto lang dito, kung mas lalo mo itong ginagawa, mas lalong lumalalim yung responsibilidad nyo sa isa't isa. Magpapasubmit yung asawang babae lang lalo, yung isa naman, mamahalin ka ng mas lalo. Kasi ang mga lalaki po talaga ayaw ng mga lalaki na inutusan. Alam niyo yun, yung feel na tatanggalin yung pagiging brusko mo. Di ba? Ayaw namin yun. So, hindi ko sinasabi na bawal magbigay ng suggestion, pwede po, pero hindi to the point na magmamando ka. Di ba? Sa iyong asawang lalaki. So, at the same time, mga kapatid, dapat makita yan sa loob ng pamilya natin. Kasi yung mga anak nyo, nakikita yan. Kung ano nakikita nila ng pamilya, yun din yung magiging ma-adapt nila. Paglaki nila, pala yung ibig sabihin, no? Kailangan pala, ibay ako babae. Pasunurin ko yung mga asawang lalaki. Hindi. At the same time, sa mga young people po na naririto, dapat magkaroon din tayo ng boundaries. Hindi porket boyfriend, girlfriend mo na, ganun na yung trato mo. Hindi. Di ba? Hindi pa. Tsaka na kapag ka nakasal na kayo. Di ba? Kaya nga sabi nila, sige, pagka nanliligaw ka daw, o kaya sunod ka lang ng sunod sa babae. Kasi pagka kinasal na, iba na, magbabalik na. Diba? Pagka hindi pa kayo kasal, sige, okay lang yan, sunod ka lang ng sunod. No? Para walang away, di ba? Pero kapag kinasal na kayo, ang babae dapat magpasabit. Hindi dapat the other way around. Okay, sabi po dito, makikita din po natin sa verse number, ito na po ang huli mga kapatid. Verse number 28. So old men to love their wives, in what manner? As their own bodies, he that loveth his wife, loveth himself. Kayong mga asawang lalaki, mahalin nyo inyong mga asawang babae katulad ng inyong sarili. Sabi ko nga kanina, you are one in Christ. You're one. Di ba? United na kayo, hindi kayo hiwalay. Kung ano yung ginagawa mo sa asawa mo, yun din yung ginagawa mo at tingin mo sa sarili mo. Sapagkat sabi dito, you ought to love your wife as your own body. And then sabi, explicit na sinasabi ng scripture that he that loveth his wife, loveth himself. Kung minamahal ang iyong asawang babae, hindi mo minamahal ang sarili mo. At kailangan maging ganito yung takbo ng utak ng mga lalaki, di ba? Yung asawang babae mo, yung asawang babae, asawa mo ngayon, katawan mo rin yan. Alagaan mo yan. Protektahan mo yan. Hindi porket, hindi, ayaw mo na siya. Bahala na siya. Tigas sa ulo niya eh. Hindi. Parte yan ng katawan mo. Parte yan ng pagkatao mo, yung asawa mo. Kaya kailangan mo siyang mahalin at protektahan. Verse number 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it. The word cherish, nandiyan yung word. The word cherish is kalingain, alagaan, even as the Lord, the church. Take note of the word, laging sinasabi, as unto the Lord, even as the Lord, the church. Na makita natin ito na ito ay parte ng ating paglilingkod. Ang paglilingkod ay hindi lang po sa loob ng simbahan. Ang paglilingkod ay nasa loob din ng ating pamilya. Kung paano mo pinaglilingkuran ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, then parte ito ng iyong paglilingkod. Now, sabi sa verse number 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as unto the Lord, the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
Kaisa po tayo. Katulad ng church, bakit kailangan sumunod tayo sa mga tinalagang authority? Una, isa po kasi tayo eh. Protektahan natin ang isa't isa. Sa pamilya, mga kapatid, ganun din. Isa po tayo. Protektahan natin ang isa't isa. Bigyan ko lang po ng isa pang diin pagdating sa chapter number 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang mga anak naman dapat sumunod sa mga magulang. Di ba? As part of their submission. Hindi, ang motivation dito, hindi dapat, yung unang motivation dito, hindi yung hindi yung dahil haba buhay mo. Di ba meron dyan? Verse number 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that ye may live long. Di ba? Minsan, yung mga anak, ay, parang humaba buhay ko. Sunod ako sa nanay tatay ko. Yes, totoo yun. Pero yung unang motivation na binigay dyan ng scripture, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Musunod tayo sa ating mga magulang, hindi lang dahil hahaba buhay natin, pero dahil ito yung tama. Tama sa harapan ng Panginoon. In application, mga kapatid, to be the head of the family does not mean to be selfish and to think that the husband is the only one to be served. Hindi naman ibig sabihin, kayo yung head, tayo yung dapat paglilingkuran lang. Husband must have a servant leadership just like Christ has. Si Kristo mismo, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, He served us. He became man, Philippians chapter number 2, and humble and became obedient unto death, even the death of the cross. The husband's role, sabi niya, R.C. Sproul, mga kapatid, the husband's role as head of the home entails the responsibility for final authority and leadership. Ang may final say, yung husband. Then sabi dito, but it is not licensed for tyranny or to demean women. Pero kailangan nating tandaan na hindi porket binigyan tayo ng authority ng Panginoon na tayo yung mag-lead, tayo may final say, hindi ibig sabihin nito, i-demean natin yung mga kababaihan. Dahil hindi naman sila mas mababa sa atin. Pantay-pantay tayo. Then sabi dito, God is not calling women to be doormats, to be slavish in the way they relate to their husbands, any more than God will ever tolerate a man exercising a tyranny over his wife. This responsibility for leadership is a weighty one, not necessarily a privilege. So, ang punto niya po, ni Sproul po dun sa kanyang quotation is this. Minsan kasi, privilege ko to. Yes, totoo, in a same way, privilege. Pero dapat makita natin ito bilang isang responsibilidad. As part of the head of the family, the weight is upon us. Di ba? Tayo kasi yung nagli-lead eh. Parang mga pastor. Di ba? As part of the leadership of the church, kami po yung nasa amin yung bigat. Pag nagkaroon ng kamalian sa loob ng simbahan, kami dapat yung unang masisisi. Kasi kami nagli-lead eh. Ganon din sa pamilya, mga kapatid. Bilang mga husband, makita natin na yes, we are in authority, pero makita natin na responsibilidad na ito ay mabigat. Kaya kailangan natin ng Panginoon. In conclusion, Christian marriage must not be a two-way, must not just be a two-way relationship. Huwag nating tingnan na yung Christian marriage, two-way lang. Mahal kita, mahal mo ako. Dapat love triangle. Ano yung ibig sabihin? Dalawa asawa. Hindi, mga kapatid. It must be three-way relationship. The husband, the wife, and Christ. Then sabi dito, Christ must be the center of every marriage. The goal of marriage is not just to enjoy each other, but to honor Christ, glorify His name, and portray the gospel. Kung tayo, mga kapatid, lagi nating tatandaan, hindi dapat maging mas mataas yung pagmamahal natin sa asawa natin kaysa sa Panginoon. Dapat mas mataas pa rin ang pagmamahal natin sa Panginoon kaysa sa asawa natin. Pero kung ang mangyayari sa pamilya natin is minamahal natin parehas ang Panginoon, ang goal natin kung bakit minamahal natin ang isa't isa ay para mahalin din yung Panginoon at i-glorify at i-honor siya at i-portray yung gospel o yung ebanghelyo na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Then, hindi tayo mahihirapan sa pag-portray ng command na wives, submit to your husband, love your wives as unto the Lord. Nawa na ito po ay naging pagpapala po sa atin, mga kapatid.
na maging reminder sa atin ito, di ba? Huwag tayong sumunod sa trend ng mundo. Di ba? Sabi ko nga, hindi happy wife, happy life. Dapat parehas masaya. Di ba? Dapat parehas masaya. Kaya paglingkuran po natin ang isa't isa. Okay? Sa loob ng simbahan, ganun din. Hindi lang si pastor ang masaya. Hindi lang yung members dapat ang masaya. Higit sa lahat, dapat lahat tayo masaya. Lahat tayo nag-a-admonish one to another. Kaya minsan, kumustahin niyo rin si pastor? Pastor, okay ka ba? Di ba? Kasi mga pastor, hindi yan magsasabi. Kasi kami leader eh. Di ba? Magpakita kami ng weakness, di na-discourage kayo. Kami nga nag-encourage sa inyo. Pero mga kapatid, sa pananampalataya, the fact na nandyan ka, encouragement na yan sa pastor. Nung nagpastor ako, nakita ko yun eh. Kala ko yung words lang yung mga pag-encourage sa isang pastor. Yung pala yung the fact na may mga membro na sumusuporta sa'yo, mas lalo kang ma-encourage na magpatuloy. Kaya mga kapatid, isipin natin that we are one body here. So as one body here, the goal is to honor Christ and to glorify Him. Para maging maayos ang loob ng isang simbahan, magsimula dapat sa ating mga tahanan. Simulan natin na sa ating mga tahanan and we will be joyful inside the church at magkakaroon tayo ng harmony. Tayo po sa madaling manalangin. O Diyos naming dakila sa lahat, marami pong salamat